Okay. Let's do your reading, Libra. Okay, mag-remove muna tayo ng negative energy para walang makapasok na negative energy, any distraction sa ating reading. Okay? And also, if you are having a bad day, kung lately may mga bagay na hindi nagwo-work according to your plan, let's cleanse it. Okay? And of course, i-bless na rin natin ang ating reading. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Inuna ko na, my dear, kasi medyo distracted ako today, okay? So, intro muna tayo. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 13, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga reading, thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito at mahanap mo kung ano man ang iyong hinahanap or mai-provide ko, my dear, kung ano man yung iyong hinahanap. Okay, nag-bless na tayo, my dear, so hindi na tayo magbe-bless ulit. Let me see, my dear, let's get 3 cards muna, my dear. Okay, 3 cards galing sa ating customized tarot. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Libra, what is going on? Once again, June 13, 2026. Let me see what is going on. We have here, I know you can do it. Motivational, my dear. Sinasabi dito na alam ng ating mga spirit guide, alam ng ating buong may kapal na kaya mo yan. Mino-motivate ka, my dear. You can do it. Kaya mo yan. Okay? Whatever it is na iyong pinagdadaanan as of this moment. Let me see, my dear. Ang ganda, ha? Baka may nangyayari sa'yo, may pinagdadaanan ka as of this moment. Sabi, you can do it. We have here, they want to know your next move. Okay? So, meron mga tao, my dear, that they are curious kung ano ba yung gagawin mo, ano yung may next move mo. Okay? And wala ka naman dapat talagang patunayan sa kahit kanino or wala ka naman talagang dapat sabihin, my dear, sa kahit kanino. Okay? You just need to believe on yourself na kung ano man yung pinagdadaanan mo or kung ano man yung nangyayari sa'yo as of this moment ay kaya mo yan. Kaya mo siyang ma-overcome. And although meron mga mata na nagmamasid sa mga susunod na gagawin mo, huwag kang magpa-distract sa kanila. Wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. At hindi nila kailangan malaman kung ano ang mga susunod na gagawin mo dahil buhay mo naman yan. Huwag mong hayaan na kontrolin nila ang buhay mo. Okay? Let me see, my dear. Oy! 3 card lang, my dear, we have here. The Awakening. Okay. May awakening ka ngayong araw na to, my dear. Very nice. Ang ganda ng energy so far. Okay, i-highlight ko lang yung sinabi ko kanina, ha? Sinasabi dito, my dear, that you can do it. Whatever struggle, whatever challenges na pinagdadaanan mo in your life, you can do it. Kaya mo yan. And wag mong hayaan na i-manipulate ka ng ibang tao. Gawin mo kung ano yung sa tingin mong nakakatulong or makakatulong sa'yo. Okay? Wala kang dapat patunayan sa kahit kanino, my dear Libra. Okay? Makaka-receive ka ng awakening ngayon, my dear. I think ang pinaka-target is may kinalaman sa sarili mo. Okay? On yourself, my dear. Okay? Let me see. Additional card. So far, maganda. Okay? Pero minsan kasi yung awakening
is medyo mahirap yan. Kasi minsan nasanay na tayo sa mga bagay-bagay, nakagisnan na talaga natin. So, minsan meron mga denial, no? Meron mga self-denial, my dear, na nangyayari, no? Na nasanay na kasi tayo sa ganun na sitwasyon, okay? Baka nabubuhay ka na lagi kang kailangan ng approval ng ibang tao, no? Hindi kailangan ng approval ng ibang tao kung anong susuotin mo, anong kakainin mo, anong gagawin mo, as long as gumagana para sa'yo. Okay? Gumagana sa'yo. Okay? Nagwo-work sa'yo. Okay? Let me see, my dear. Additional cards tayo. Libra. June 13, 2026. Let me see what is this. Anong meron dito? We have here friend zone. Okay. Stuck with friends. Like, okay, pag na-friend zone ka kasi, my dear, okay, normally sa love to nangyayari eh. Yung para bang minahal mo masyado yung isang tao, tapos hindi ka naman pala niya mahal, no? Or masyado ka nang nasanay na, okay, masyado ka nang nasanay na nandiyan sabi ko nga kanina, my dear, maybe nasanay ka na kailangan ng validation ng ibang tao sa gagawin mo, kailangan may approval nila, or baka masyado kang nasanay, my dear, na nandiyan yung tao na yan, yung mga ganun, kasi friend zone to. Sabi dito, stuck as a friend, like as siblings to me. Okay. Feeling and platonic trap. Platonic trap. Okay. So, kung makikita mo dyan, no, parang nag-hold talaga siya. Okay. Alam mo, nakakatakot tong ganito, my dear, na energy. Kasi, there's a tendency na willing kang gawin lahat para masatisfied lang yung, alam mo, para magustuhan ka lang. Yung ganon. So, I think, my dear, this is the time na i-realize mo kung ginagawa mo ba itong bagay na ito nang dahil gusto mo ba talaga? Or ginagawa mo tong bagay na to kasi ayaw mong mawala yung isang bagay. Okay? Kasi kung tao to, my dear, mahirap to na parang ginagawa mo lahat para hindi lang siya mawala. Kahit na sabihin mong na-harm ka na, ibig sabihin nyo para bang hindi ka na masaya. No? Hindi ka na masaya kasi anytime naiisip mo na pwede siyang mawala. Ganon. So, they want to know your next move over here. So, posibleng pag tinanong, Libra, anong susunod mong gagawin? Ikaw naman, dahil ayaw mo naman maka-open at gusto mong nandyan lang, magkikwento ka ngayon. Sasabihin mo, bibili ako ng kotse, pupunta ako sa ganito, ganyan, sa ganon, which is hindi dapat. No, ang nakukuha ko sa kasi dito, my dear, you're trying to please. You're trying to please somebody. Okay. Parang hindi ko nagugustuhan yung energy niya kasi you're trying to please somebody. Okay? Yung para bang typical na meron silang gusto malaman sa'yo and then ikaw naman parang very open mo lang naman siyang pinapakita or ginagawa. Yung parang ganon. I think you're being controlled or you're being manipulative kasi manipulate. Okay? Kasi hindi to okay. This is not good. Although maganda siya na kasi may awakening, sabi ko maganda yung energy kasi meron awakening, pero so far sa energy ng friendzone, hindi ko nagugustuhan yung energy kasi there's a tendency na kung maramdaman nung tao, my dear, na parang dependent ka sa kanya, posibleng magamit niya yon against you. Okay, against you. Which is parang isang tanong niya lang, isang salita niya lang, isang ano lang niya, parang apektado ka na kaagad. Na parang obligado na parang sagutin mo or mag-explain ka, something like that. I know that you can do it. Okay, mahirap to, my dear, kagaya na sinabi ko kanina. Kasi baka for some of you is nakagisnan na ninyo talagang gawin ito. Na maging people pleaser. Huwag ka ma-people please. And you need to learn, my dear, sa araw na ito na kahit anong gawin mo, hindi talaga magi-stay yung tao sa'yo, lalo na kung hindi ka talaga gusto. No? Mahirap yung nagi-stay lang sa'yo yung isang tao nang dahil you're giving them information or you're doing something, my dear, na gusto nila. Just only to people please, okay?
Or baka nasanay ka na, my dear, na lagi siya nandiyan. And then ngayon parang hindi mo na alam kung paano ka kikilos or paano ka gagalaw. Okay, let me see, my dear. And hindi yun maganda. Kasi pwede kang mamanipulate ng tao pag ganon. Lalo na pag alam niya, my dear, na masyado kang dependent sa kanya. Ay nako, pwede kanyang mamanipulate. Okay, pwede kanyang kontrolin. Okay, hindi maganda yun. Kaya dapat, the tower, okay, the tower is energy ng, marami may ayaw ng tower, no? Pero ako gusto ko ang tower kasi ang tower is just more on realizing na meron kang kinakailangan baguhin or kinakailangan mo mag-back to zero. Parang ganun. May kinakailangan ka lang naman baguhin. And karamihan sa atin, ayaw natin nagta-tower because of iniisip natin yung pagod, yung sakripisyo, halo-halong mga limitation ang naglalaro sa isip natin, my dear, na ay hindi ko kaya, sayang naman yung pagod, sayang naman yung effort, yung mga ganon. Pero sa totoo lang, ang pag-uumpisa ulit is maganda siya. Kasi it is just more on programming yourself, my dear, na kaya mong i-rebuild yung sarili mo. Na kaya mong kasi kung hahangganan mo lang yung kung lalagyan mo lang ng limitation, my dear, yung sarili mo na eto lang, hanggang dito lang ako, walang mangyayari sa'yo. Okay? Walang mangyayari sa'yo. Pero kung tatanggapin mo yung tower na parang, okay, meron pala, nagkulang, parang ganito yan gumagawa ka ng bahay. Tapos, eventually, sabi nung nagpapagawa ng bahay, ay gusto ko kasi yung mga saksakan na kabaon. 'Di ba? Sasabihin mo ngayon, ala, uulitin ko na naman ulit yan. Ang hirap-hirap niyan, grabe, tuyo na yung mga semento, matigas na, tapos uulitin ko na naman ulit, mag-grinder na naman ako or something. And doon nagkakaroon ng maraming problema yung ibang tao kasi parang ayaw nila na i-accept na meron silang kailangan baguhin, meron silang kinakailangan i-change sa buhay nila. Okay? For their life to actually work for them, meron silang kailangan baguhin. So, kinakailangan mo mag-tower. There's a tendency, my dear, na kinakailangan mong mag-let go. Ang higpit ng pagkakayakap mo dyan. Okay. So, there's a tendency na kinakailangan mo mag-let go, kinakailangan mong i-rebuild ang sarili mo, and minomotivate ka dito, my dear, na I know you can do it. Sinasabi, kaya mo yan, kaya mong i-rebuild ang sarili mo. Okay. Let me see. Mahirap na mag-assume ka na mahal ka ng isang tao maski hindi ka naman talaga niya mahal. 'Di ba? Mahirap na mag-assume na concern siya sa iyo maski hindi naman talaga siya concern. 'Di ba? Mahirap yung ganun. Yung hinahanap-hanap mo siya pero siya hindi kanya hinahanap-hanap. Yung nag-aalala ka sa kanya pero siya hindi naman siya nag-aalala sa iyo. 'Di ba? Yung iniisip mo kung kumain na ba siya or ano ba siya, ganito, pero siya wala naman siyang pakialam sa iyo. 'Di ba? Mahirap no, mahirap 'yon. And meron mga tao, my dear, na gagamitin nila sa iyo 'yun. Kaya nga sabi dito, they want to know your next move. Okay? We have here the energy of the Five of Cups. Kita mo? Nakatingin ka lang doon. Masyado ka na-hypnotize nitong tao na to. Kumbaga parang ang mangyayari, hindi mo kayang mabuhay nang wala tong tao na to, my dear. No? Which is hindi maganda. No good. Pag ganun na yung sitwasyon, i-analyze mo na yung sarili mo. No? I-evaluate mo na yung sarili mo. Hindi ka pwede na mabuhay sa ibabaw ng mundo na ito na nakadepende yung oxygen mo sa isang tao lang. Na pag nawala siya, hindi ka nakakain. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay, my dear. So, paano pag sinabi ni God, o sige, kukunin ko na siya, anong gagawin mo? 'Di ba? Wala na, susunod ka na rin. 'Di ba? Which is hindi maganda 'yon. So it's always better, my dear, na matuto kang maging independent. Hindi dependent, independent. Let me see. And wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. Kung gusto nilang umalis, umalis sila. We have here the energy of the Wheel of Fortune. Okay. I think nandun ka, my dear, sa moment na sa Wheel of Fortune kasi tatlo ang nagmamaneho nito eh. I think nandito ka sa energy ni Serpent, which is illusion.
nagigising ka sa energy ng illusion. Kaya nga nag-tower kasi nasira yung illusion. And nandito ka sa kalagitnaan ng Serpent at saka ni Anubis, which is may kinalaman sa ending or transformation. Kasi hindi mo maibabalik yung rotation ng buhay mo kung hindi ka mag-undergo ng death card or ng transformation sa energy ng Anubis, si Anubis, okay? So, sa energy ng Wheel of Fortune, nagkakaroon ka ng awakening sa illusion. Okay, sa isang illusion na binuo mo sa utak mo, ibig sabihin ikaw lang ang may alam niyan. Wala nang may ibang alam niyan. Na nag-iisip ka siguro na, ay, kailangan may mapatunayan ako sa mga tao. Kailangan mayroong ganito. Kailangan may ganon. Kailangan pakita ko sa kanila na successful na ako and so on and so forth. Kung ano man yung paniniwala mo, my dear. Pero kung ang pinaka-base ng reading natin is nakadepende yung paghinga mo sa isang tao, baguhin mo yan. Kailangan mong baguhin yan, my dear. Kasi ang mangyayari dyan is, pag nawala siya, hindi ka makakahinga. Which is, hindi naman natin alam kung kailan siya mawawala. Okay? We have here the energy of the star. Ang binabalance mo is the 3 of Cups and the 4 of Cups. Okay? Star. 3 of Cups is energy ng happiness. Masaya ka siguro pag kasama mo yung tao na yan. You feel safe. You feel comfortable. You feel relax, ganun. And siguro lately parang ang nangyayari is nararamdaman mo na yung binibigay mo na energy sa kanya is hindi niya ibinabalik. Yung para bang kaya lang siguro siya nagiging interesado sa buhay mo kung anong gagawin mo is because para alam niya kung ano yung next move mo. Ganon. 'Di ba? Hindi talaga siya, I can feel, my dear, na parang hindi kayo magkaparehas ng energy na nilalabas kung kung meron man tao na involved over here. Okay. Parang hindi kayo compatible or hindi kayo something. That's what I'm getting. Let me see. Next card pa tayo. Or for both of you, baka nabubuhay kayo sa illusion. We have here the energy of the 5 of Swords. Energy ng abandonment. My dear, kailangan talaga tumayo ka sa sarili mong mga paa. Kailangan talaga. No, kailangan talaga. Kahit sabihin mo mag-asawa kayo, kasal kayo, kailangan meron ka ring masasabi mong sayo. Hindi ka rin 100% talaga na dependent. Lalo na may kung kaibigan mo lang to. Iba pa rin talaga pag meron ka masasabi mong sayo. No? Kaya nga minomotivate ka dyan, sinasabi, I know you can do it. 'Di ba? Kasi kaya mo. 'Di ba? Wala namang masama na magkagusto ka or ma-in-love ka sa isang tao, pero wag ka masyadong maging dependent sa kanya kasi ang nakukuha ko dito, my dear, is more on paano pag bigla siyang nawala. 'Yun ang nakukuha ko talaga, my dear. So ano na mangyayari sa iyo? We have here the energy of the Knight of Sword. Okay, medyo may pagka-aggressive yung energy. Parang hindi mo talaga matanggap yung mga bagay. Itong awakening na nangyayari sa iyo, maganda siya pero there's a tendency na ayaw mo talagang tanggapin. Yung awakening na nangyayari, my dear, ayaw mo talagang tanggapin. Okay. May awakening ka na nangyayari dito, my dear. Ayaw mo siyang tanggapin. Na baka hindi ka naman talaga niya mahal. Baka kaibigan lang ang turing niya sa'yo. 'Di ba? And be careful ka, my dear, sa pagpi-people pleasing. Huwag iwasan mo yung people pleasing. Okay, illusion. Sabi ko na ang nagpapatakbo si Serpent. I'm very, very good. I'm very, very good. Si Serpent ang nagpapatakbo ng wheel. Ayan kasi yan, no? Si Serpent, yung ahas, si Anubis, and then si Chariot. Si Chariot, kaya siya nasa ibabaw kasi that is good energy ng warrior moving forward. Si Anubis, kaya siya nasa ilalim kasi that is energy of death, transformation, okay? And the Serpent is energy ng illusion. Yung apat na nasa corner, that is energy ng apat na fixed sign, which is si Aquarius, Scorpio, and then Taurus, which is may kinalaman sa ating mind, emotion, material, and then mind, emotion, material, at saka well-being. Okay. So far, para mabalance mo yan, dalawa na yan, kinakailangan mo ma-break yung illusion. So, eto yun, my dear, baka nag-illusion ka na happy family, happy relationship, yung mga ganon. Okay, na forever yung ganito na energy, biglang nagkaroon ng something.
or bigla siyang nawala, 'di ba? Sa kahit anong kadahilanan, sabihin natin, or kinuha na siya ni Lord or ng babae or kung ano man. Ngayon hindi mo alam kung paano ka magmo-move forward, okay? So I think naiintindihan ko na dito yung they know what is your next move, okay? So umayon ka ayon sa kung ano yung nararapat sa'yo. Huwag kang mag-people pleasing para ma-overcome mo ito. And kaya mo yan. Kung sakasakaling nawala na siya or kung ano man yung nangyari or nagkakaroon ng something sa inyo, you need to develop yung iyong inner strength, my dear, as of this moment. Okay? Kayanin mo. Kasi nakukuha ko parang hindi naman kayo parehas ng nararamdaman sa bawat isa. We have here the energy of the Knight of Pentacles. Okay? Slowly but surely. Hindi to magiging madali para sa iyo, my dear. Dahan-dahan to, my dear. Okay? Ulitin ko, magkakaroon ka ng awakening ngayong araw na ito. Okay, realization. Pero para pinipigilan mo, you don't need to please other people. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Kasi meron mga tao talaga na yes, totoo, naghihintay sila ng update sa iyo kung ano yung gagawin mo. Pero hindi mo kinakailangan mag-update. Hindi nila deserve. And kung ano may nangyayari sa iyo ngayon, my dear, kung may kinalaman yan sa separation or tower or waking up from illusion, sinasabi, my dear, na kaya mo yan. Lumaban ka. Bottom deck of the card is the energy of the Temperance, balancing, my dear. Okay, balance mo lang. Magiging okay din ang lahat. Basta, don't let other people control you and dictate, my dear, kung ano man yung magiging flow ng life mo. Okay? Isa people pleasing, my dear. Tigilan mo mag-people please na mag-people please. Okay? Kasi pag oras naman ng kahirapan, nag-iisa ka lang. So, wala din, no? Okay, so my dear Libra, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 13, 2026. So, gaya po na nasabi ko kanina, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Okay?